Alam nyo, sa usaping pag-ana-ana, ang karanasan ng lalaki sa iyo sa kama ay napakalaki ang impact nito sa inyong pangmatagalang pagsasama. So, ang topic natin for today, ito ang mga gawin mo para mapaligaya mo ang lalaki sa kama. So, kung interesado kang malaman, panoorin ang video na ito. So, without further ado, so, eto, ating alamin ang mga gagawin mo para mapapaligaya mo ang lalaki sa kama. So, diretso na tayo at number 1. Eto, yung nakakaakit na damit. Kung natatandaan nyo, lagi kong sinasabi na kaming mga lalaki ay mga visual na nilalang, visual creators. Kaya, kung ano yung nakikita namin sa iyo, napakalaki ng impact niyan pagdating sa ana-ana. Kaya yung mga dapat mong isuot na damit kapag gusto mo at gusto mong paligayahin ang lalaki mo, ang partner mo, magsuot ka ng mga alam mong maakit sa'yo yung lalaki. Yung kapag tinignan ka, ay naku, talagang mag-iiba ang kanyang pakiramdam. Oh, di ba? So, ano ba ang mga damit na yan? Yan yung mga nighties, di ba? Yung mga negligee, yung mga maninipis na mga see-through na mga kasuotan. Oh, di ba? Yan, isuot mo yan. Siguradong kapag nakita ka ng partner mo, hindi ka magsisisi. Talagang maliligayahan kayong dalawa. Oh, di ba? So, ayan po, ang number 1. Number 2, eto, siguraduhin mong ikaw ay mabango at malinis. Masarap. O, di ba? Alam mo, talagang kapag yung tipong bagong ligo ka pa lang at kapag dumaan ka sa harap ng partner mo, yung samyo ng bango o yung naamoy niya nang galing sa'yo, yan ang magtre-trigger sa kanyang kakaibang pakiramdam. Kapag nasa mood ka at gusto mo natuksuhin ang iyong partner, yan. Maglinis ka ng katawan, maligo ka, at gumamit ka ng mga fragrance na alam mo na nakakaakit. Pero kahit yung amoy lang ng sabon, yung amoy ng bagong paligo, sobrang nakakaakit yan sa lalaki. O, di ba? Kaya yan yung mga simpleng mga bagay na kapag ginawa mo, sigurado na alam mo na ang patutunguhan ng ganyan. O, di ba? Yung kalinisan at yung kabanguhan mo. Ayan, yung mga lalaki dyan talagang mapapasunod sila sa kanilang naaamoy. Alam mo ba yon, yung parang yung aso na naghahanap ng jowa? Ganon yon, literal na ganon. So mahina ang mga lalaki sa mga ganyang mga bagay, di ba? Kaya gawin mo na, maglinis ka ng katawan at ilabas mo na yung mga kaakit-akit na ilalagay mo sa iyong katawan na pabango at siguradong si partner ay matutokso na agad-agad. O, di ba? So ayan po, ang number 2. Number 3, eto, pampadulas. Oh, ano ba yun? Gumamit ka ng maraming pampadulas. Talagang, alam mo, may effect yan sa L ng bawat isa, sa L ng partner mo. Di ba? Kasi kapag madulas ang mga katawan nyo, mas iba ang pakiramdam ng bawat isa. Yung parang nagkikis-kisan na yung mga balat nyo kapag nagkadikit na kayo, tapos madudulas ang nararamdaman ng bawat isa. Isa yan sa mas nakakadagdag ng L. O, literal na nakaka-L yan. O, di ba? Kasi, di ba, kapag hinahaplos-haplos mo pa lang yung mga parte ng katawan ng partner mo at naglalagay ka ng mga pampadulas, ibang-iba ang nararamdaman ng partner mo. Yung paghagod pa lang sa mga madudulas na parte ng kanyang katawan, naku, ibang-ibang kaligayahan, ibang-ibang feeling ang kanyang nararamdaman. Kaya, gumamit kayo ng mga pampadulas. O, di ba? Maraming pwedeng gamitin dyan. Kapag wala kang nakaready na yung talagang mga lubes or yung mga pampadulas na nabibili, pwede na yung mga oil or yung mga lotion, pwede na yan. Basta may madudulas. O, di ba? So, ayan po, ang number 3. Number 4, eto, yung kakaibang masahe. So, eto na, magagamit mo na yung mga pampadulas na yan. Kaya sinabi kong kakaiba kasi imamasahe mo lang naman siya
pero dapat maging iba yung gagawin mo, di ba? So, eto yun, di ba? Kasi nandyan na kayo sa kama at alam nyo naman kung saan din patutungo yung gagawin nyo. So, bilang babae, magsuot ka ng 90s. Or, huwag ka nang magsuot ng kahit anong saplot, di ba? Tapos yung katawan mo, lagyan mo na rin ng pangpadulas. Habang imamasahe mo ang iyong partner, nako, yung katawan mo na yan, isagi-isagi mo doon sa katawan ng partner mo. Yung dibdib mo, yung dalawang bundok na yan, habang hinahagod mo yung partner mo, o di ba? Idikit mo yung katawan mo, di ba? Kapag dumikit yung katawan mo dyan, nako, kakaiba na ang pakiramdam ng partner mo. Yan na ay nag-aalab. Hindi na niya mapigilan ang init na kanyang mararamdaman, o di ba? Baka mamaya hindi niya natatapusin yung masahe na yan at ikaw na ang kanyang mamasahiin. Oh, di ba? Yan po ang number 4. Number 5. Eto, dapat palaban ka. Wow! Di ba? Ang mga lalaki kasi talagang kami ang laging gumagawa ng first move o kami ang nag-i-initiate lagi, di ba? Kapag gumawa na ng move yung lalaki, dapat tapatan mo rin ang ginagawa niya sa iyo, di ba? Dapat gantihan mo rin. Kung niroromansa ka ng lalaki, ibalik mo rin yung ginagawa niya. Romansahin mo rin siya. Kaya kapag ginawa mo yan, magugulat kami. Pero, sobrang magugustuhan namin. Pihira kasi ang babae na palaban, na yung alam yung ginagawa niya pagdating sa kama. Kasi nga, ang nakasanayan ng lahat ay lalaki lang ang gumagawa at nagtatrabaho. At yung babae ay nag-aantay lang ng grasya, na paliligayahin siya, ganon. Pero huwag ganon. Galingan mo. Kung ano yung nakikita mo sa partner mo, gawin mo rin sa kanya. Kung pwede pa nga, talagang matuto ka para mas lalong mapapaligaya mo ang lalaki. Gustong-gusto ng lalaki yan. Yung siya naman ang iyong paliligayahin. Mahalaga yan sa ganyang mga bagay. At yan ay ipaparanas mo rin sa partner mo para hindi kanya makakalimutan. At yan talaga ay tatanim sa kanyang utak. So yan po, ang number 5. Number 6, eto, yung mag-concentrate ka rin doon sa kanyang ulo. Oh, ano ba yun? Alam mo, kapag dumating na kayo sa punto na kayo ay nagkakainan, doon ka mag-concentrate doon sa ulo ng kaniyang utotoy. Okay? Galingan mo, gamitan mo ng dila mo. Ay ikot-ikutin mo doon. Okay? At saka yung bibig mo. Oh, dahil yung part na yon talaga ang isa sa may pinakamaraming nerve endings. Ibig sabihin, napakataas ang kanyang kiliti at yung nararamdaman niyang L kapag doon ka tumagal. Oh, pero habang nandun ka sa kanyang ulo, habang yung bibig at dila mo ay naglalaro doon, dapat yung kamay mo rin ay nakahawak sa katawan ng kanyang kututoy. Okay? Habang dinidilaan mo yun, ay talagang yung kamay mo naman ay humihimas. So ayan, ang dapat mong gawin para sobrang ibang karanasan ang mararamdaman ng lalaki. Number 6. 2,000 years later. So ayan po ang iilan sa mga gawin mo para mapaligaya mo ang lalaki sa kama. Oh, di ba? So yung mga tips na yan, effective yan. Effective talaga. Kapag nagawa mo ng tama, siguradong maliligayahan ang lalaki. At tiyak, kayong dalawa ay makakarating sa langit. Di ba? So ayan po, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.